Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Ayuda na naman! Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat! Ay, ano ba naman? Mas agahan ko nga ang matulog. Sa bagay, magrereklamo talaga ang pakiramdam kung ganito. Paano naman kasi? Naabuso na ang sarili ko. 2:00 na ng madaling araw nung nakatulog ako. Tapos ngayong 7:00 pa lang, laptop na naman ang kaharap ko. Plano ko pa namang tapusin ang sinusulat ko. Pero, matatapos ko pa ba ito? Inaantok na ako. Hindi lang ilang beses. Barangay election na naman. Paano kaya? Ano na naman ang haharap sa lahat ng problema? Lalo na kung tungkol sa ayuda. Parang ngayon na panahon na naman ng tag-ulan. Maraming lugar na ang naapektuhan. Maraming lugar ang naapektuhan. At may mga ulat din na livelihood assistance na ipinamamahagi sa mga tao. Tulad ng libreng pabahay at iba pa. Ay, siguradong hinahanap ng mga hindi nakakuha. Ang dami pa namang nagrereklamo. May mga grupo pa sila dito sa Barangay Hingalo. Hindi ko na talaga kaya to. Talagang inaantok na ako.
Nagbaha ang mga tulong na ipinapamahagi daw ni Presidente BBM, mga kasama. Siguradong may ipapamahagi dito sa ating barangay Hingalaw. Ay magparehistro na tayo, mga kaibigan. Ganun ba? Oo. Wow! Ay, may ayaw din kaya yata. dito sa atin. Wala namang malakas na bagyo. Oo nga. Anong wala? Meron pa rin Oh, ano pa ang hinihintay natin? Tara na! Baka kung mahuli tayo hindi na nila tayo idagdag. Baka kung idaan din nila sa tupad ang pagbibigay nila. Ay, tama ka. Tama. At baka yung mga asawa na naman at mga anak ng mga kagawad ang kasama sa tupad. Ayun nga eh. Nakapila na naman ang mga mapaboran. Sa kanila na lang ba lahat ang grasya? Kaya nga tara na para magpalista na tayo, mga kaibigan. Tayo na! Tayo na! O ano, mga kabayan? Ano bang balak nyo? At nagkakasabay kayo yan? Baka may grasya na pwedeng maibahagi din sa amin, Chairman. Ano? Oh, nabigla ata kayo, Chairman. Kalma lang, Chairman. Hindi naman kami ginukulat. Ano namang grasya ang may bibigay ko sa inyo? Wala namang nasabing may babahagi. Nag-uumapaw ang ayuda na naibabalita na naibibigay ngayon. Anong sinasabi mo, Edith? Tama ang sinasabi ni Edith, Chairman. Bakit sa barangay buhay, di may tupad na sila? Di ba may tupad na sila? Doon! Iba dito, sa barangay Hingalo. Gumaling na sila doon, nabuhay na. Isamantalang nabulok na tayo dito. Hindi tama yan. Nang-iinis yata si Chairman. Baka tinago na nila yung para sa ating mahihirap. Ano? Oo nga naman. Mali naman yung sinasabi mo, Mirong. Sumasang-ayon ako sa sinasabi ni Mirong, Chairman. Isa ka rin. Ano bang nakain nyo at sinugod nyo ako rito? Ay, Chairman! Hindi lang ako nagsasalita, pero nagsisimula ng uminit ang dugo ko. Pero kumukulo na, di ba, Edith? Oo! Kumukulo na talaga! Anong ibig nyong sabihin? Chairman, nagrereklamo kami dahil may pinapaboran kayo. Ah. At kami, patutunayan namin na tama ang sinasabi namin. Totoo ba yan? Kung ganon, kayo din ang witness? Siyempre naman, friends forever, Chairman. Ah. Walang iwanan. Chairman. Hindi ba mga kaibigan? Oo, walang iwanan. Oo, Tama narinig sinabi nyo, mo. Chairman? Talaga walang All iwanan. in one kami na magkakasama. Ang ganda naman ng samahan ninyo. Para nagkakadugtong ang takbo ng pag-iisip niya. Ay, pati bituka namin, Chairman. Idinagdag nyo pa ang mga bituka nyo at nasabi nyo din ang nagkakarugtong. Yan ang totoo, Chairman. Totoo ba yan, Chairman? Dahil sa kahirapan namin, gutom na kami. Ay, pero nawala na yata ang ipinunta namin dito, Chairman. Buwis itong mga ito. Ay, Chairman, ilista nyo na din kami. Bigyan nyo din kami ng ayuda. Hindi lang iisa ang binibigyan ninyo. Ganon. Magtupad din sana kami. Bigyan nyo kami ng ayuda. Hindi lang iisa ang binibigyan ninyo. Oo nga naman. Oo. Ano? Tupad ang sinabi mo? Oo. Kung hindi pa sila umalis kanina, naabutan mo sana sila. Ay, mabuti sana kung inabutan ko sila. Para ako na lang ang magsalita. Nainis na nga ako kanina eh. Ay, pero sandali. Sino ba ang mga yun? Ay nako, ang grupo ng mga sugalor na sina Edith at Merong.
Yung mga major problem pala dito sa Hingalo. Tama ka. Major problem ang mga yan. Yun ang mga basura dito sa barangay Hingalo. Wala silang alam gawin kundi mag-kumpol-kumpol sa kung saan-saan dyan. Tama yan, Sufeng. Kasi madalas nadadaanan ko sila sa ilalim ng Star Apple sa bakuran nila Indong. Oo nga, kung saan-saan sila nagpupunta. Kaya nga, hinihintay kong bumalik sila para magsalita ako sa kanila. Sumusubra na ang mga yun. Mga sarili lang nila ang iniisip. Ano ba naman sila Edith at Mirong? Magkakasala na naman ang tatay ninyo nang dahil sa kanila. Kaya nga po, hindi lang sila nasali sa listahan, nagreklamo na sila. Yang tupad na naman ang pinag-uusapan nila. Ah, opo, Nay. Ay, ang mga yun pala ang alam nyo? Oh, anong nakakatawa sa kanila ha? Baka wala na silang mukhang ihaharap pag magalit na si chairman ng husto. Ay, yan nga ang sinasabi ko sa tatay nyo. Ang dali-dali niyang magalit. Kaya nga po, baka ma-high blood pa siya. Ay, yan na nga ang sinasabi ko. Yan pa ang mali. Pinapa-high blood nila si tatay. Ay, kausapin ko nga din. Ay, sige nga. Baka kung ikaw ang pakinggan niya. Kasi kung ako, ay, nagbingi-bingihan. Ano? Oo, naiinis nga sa akin kung minsan. Buti pa sa inyo, mga kababayan. Kayo na naman ang nailista na mabibiyayaan. Ay, maganda Ay, yan. bakit, Edith? Anong problema mo sa mga nagbabayanihan? Ang galing nilang pumapel. Na, anong pinagsasabi mo dyan? Sila lang ang pinapaboran ng mga opisyal na may bibig na kumain at may tiyan na magugutom. Ay, mali yata yung sinasabi mo, Edith. Talagang mali. Kaya magre-report ako kay Mayor. Ano? Pasensya na kayo kung nadadamay pa kayo. Mali naman kasi ang ginagawa ng tagalista ng mga pangalan na dapat mabiyayaan. Ay, huwag kang gumamit ng mali. Tingnan mo nga ang listahan para makontento ka. Talaga yatang ang dami naming hindi nailista dito sa Hingalo. Ay, patunayan mo muna. Ay, talagang patutunayan namin yan, mga kasama ko. Di sige. Niyabang mo naman, Edith. Pasensya ka na, Ate Suping. Pero wala akong planong makipag-away. Diyan na kayo. Magre-report pa ako kay Mayor. Sige, Ay. mag-report ka. Ay, sumusobra na yan. Kailangang malaman ito ni Gusteng. Ay, nako. Pabayaan mo. Kung yan ang alam nila na ikakabuti nila. Kung susundin at maniwala sila sa edit na yan, bahala sila. Ay, masyado nang masakit magsalita yung Edith na yun. Ano bang kasalanan mo kung hindi nakasali sa listahan ang mga pangalan nila sa Food for Work? Na-screen naman yata ang nililista ninyo doon sa barangay hall. Masyado silang mareklamo. Pero hindi na bale. Iniisip ko na kung anong gagawin ko. Ay, Ipapalabas ko kay sekretary ang listahan ng mga nabiyayaan na sinasabi nila. nagtaka ako, Chairman. Listahan naman ng mga nakakuha na ng ayuda ang pinalabas ninyo dito. Oo, tignan ko lang ang listahan. Baka kung maubos pa ang oras ninyo dyan, Chairman. Baka ma-stress lang kayo. Mas lalo akong ma-stress kung hindi ko makita ang gusto kong mapatunayan. Ha?
Ano ba yung kasi, Chairman? Ito. Edita. Nanginginig. Yan. Sige. Tignan mo pa. Tignan mo ang mga nadubling pangalan sa listahan mo sa ibang papel, Madam Secretary. Opo, Chairman. Oh. Ibigay mo din sa akin. May grupo dito na malapit na sa listahan at may pangalan sila. Ito po, Chairman. Ito. Tingnan ko nga. Oh. Tingnan ko nga ang mga pangalang nakalista diyan. Ito po, Chairman. Tingnan mo. Andyan lahat sa lagpok. Sabihin niyo lang sa akin kung anong gagawin ko, Chairman. Ano kayang iniisip at gagawin ng tatay ninyo, Dumay? Bakit po ba, inay? Kasi kinuha niya daw ang kumpletong listahan ng mga nabigyan ng ayuda. Saan niya naman gagamitin ang listahan? Hindi ko nga alam eh. Yan ang sinabi ng sekretarya ng barangay. Magpapamiting daw sa multipurpose hall. Ano? Oo daw. Ang iniisip ko, baka kung ano ang gagawin niya, mas lalong magalit yung mga kumukuha ng ayuda kapag ganon. Ay, oo. Sa bagay, kakaunti lang naman ang mga reklamador. Baka kung gagawa ng mali dahil sa inis niya sa mga reklamador. Yun lang. Hindi ko naman kasi siya makausap ng matino dahil sa dami niyang ginagawa at kung minsan nagagalit pa. May meeting daw sa multipurpose hall sa Sabado, mga kaibigan. Anong meeting yon, Edith? Hindi ko alam. Basta may sinabi sila doon sa outpost. Di makimiting tayong lahat. Oo naman. Anong alam natin? Baka may darating pala na ayuda. Oo nga Ay mahirap kung mahuli na naman tayo. Walang absent, mga kaibigan. Oo, mga kaibigan. Walang a-absent, ha? Makimiting tayong lahat sa Sabado. Aling Edith. Oo, Edith. Ikaw ang leader namin, kaya ikaw ang masusunod. Follow the leader. Magkakasabay tayong lahat. At kung mabibigyan ako ng panahon, magsasalita ako. Si Gusting itong tumatawa ka. Hello? Nandito na ako sa barangay hall. Alas 9 ang meeting natin sa multipurpose hall. Pero wala pa si Duming dito. Baka kung nauna na sa multipurpose hall. Trabaho naman nilang mga barangay tanod na pumunta doon, di ba? Oo. Tignan nila ang peace and order doon. Oo nga pala, nakita kong napadaan kanina dito sa bahay. Sila Edita at mga kasama niya. Tinanong ko nga kung saan sila pupunta. Sige. Sana pumunta na siya doon. Magkikita naman kaming lahat sa barangay office para magkakasabay kami na pumunta sa multipurpose hall. Ganun ba? O sige, alamin ko rin kung nandun na siya. Nakaready naman na ako Didiretso na lang din ako sa multipurpose hall. Sige. Magkikita na lang tayo doon. Bye. Bye. Ano ba naman si Dumig? Magproblema pa si Gusting sa kanya. Wala naman yatang maibigay na ayuda, mga kaibigan. Saglit lang. Mag-CCR lang ako. Sisilipin ko din kung may ayuda doon.
Kasi sa loob ng multipurpose hall nila nilagay. Oo nga kung may ayuda, makita mo doon kung may nakaripak. O naka-plastic na ayuda. Sige na, punta ka na. Sige, hintayin mo ako. Magandang araw sa inyong lahat, mga kabarangay. Alam namin na marami pang wala dito na kabarangay natin. Pero mas marami naman na yatang nandito, kaya umpisahan na natin ang meeting. Ayun, magsisimula na ang meeting. Ay, dito na lang tayo, mga kaibigan. Oo, tayo ang pinakauna na dumating. Kaya tayo rin ngayon ang unang mabibigyan. Magbibigay na ba? Oo, yata. Wow, thank you. Mabuti naman. Ay, sa huli. Kasama na din tayo na mabibigyan. Buisit mga yan. Ang saya-saya nilang nakakuha ng stab. Pero hindi pa nila nakikita ang nakalagay na papel na kasama sa stub nila, Chairman. Pero ano naman yung stub na yun? Wala naman tayong ibibigay na ayuda. Hayaan nyo lang sila. Ay, Gusteng, Hmm. asan daw ang ayuda? Nasaan? Ano ayuda, sos? Sabihin ko kung nasaan ang ayuda mamaya. Kung magtatanong sila. Ay, uwi na tayo mga kaibigan. Hindi na tayo makikimiting. Ay, bakit naman? Ay, bakit naman, Edith? Alis na Hayaan kayo mo na kagad. sila. Hayaan mo na silang umalis. Tatawagin ko na lang sila sa barangay hall. Wala naman palang ayuda. Ay, wala naman. Uwi na tayo, mga kaibigan. Ha? Ano ba yan? Hanggang ngayon, ayuda na naman ang hinahanap nila. Ay, naku! Ayuda. Ayuda. Ayuda na naman? At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!